Philippine Coast Guard mga kapatid, sinagot na ang China doon sa kanilang sinasabi na dapat bayaran sila ng Pilipinas dahil kasalanan daw natin mga tol kaya nagkauntugan yung dalawa nilang barko. Ang sagot ng Pilipinas, wala tayong obligasyon magbayad ng danyo sa banggaan ng mga barko nila. Diba? Hindi obligasyon mga kapatid ng Pilipinas yan. Ang sabi rito sa report, mga tol, basahin natin, hindi obligasyon ng Pilipinas na magbayad ng danyo sa China kaugnay ng banggaan ng kanilang mga barko noong Lunes, August 11. Sa kasagsagan ng pangaharas ng barko sa barko ng Philippine Coast Guard, ayon sa Department of Foreign Affairs, ang China pa ang may dapat bayaran dahil sa pagsira ng inflatable boat ng Pilipinas at pagnanakaw ng mga baril at kagamitan ng mga sundalo sa Ayungin Shoal. Napanood na natin yan mga tol sa ibang balita. Pero dito ngayon, nagsalita na rin si Commodore J. Tariela mga tol at yan ang ating panonoorin at ang ating aalamin. Sa mga hindi pa rin aware o ngayon pa lamang nakapanood ng mga nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea mga tol, noong August 11 nagkabanggaan ng dalawang barko ng China, isang China Coast Guard at isang PLA Navy warship nila. Nagkauntugan silang ganon dahil nga hinahabol nila etong barko ng Pilipinas. Balak sana nilang ipitin sa gitna, kaso mabilis yung barko natin, silang dalawa nagkaumpugan mga tol. At ngayon, yupi yung barko ng China Coast Guard mga tol. At ngayon sinisingil nila ang Pilipinas at sinisisi nila na tayo daw ang may kasalanan. No? So para alam lang no, mga bago pa lamang dito mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin natin to mula rito sa UNTV News and Rescue. Bago natin simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Kung bago ka pa lamang dito, baka hindi ka pa nakapag-subscribe subscribe ka na sa baba. At syempre, pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka whenever na may lalabas tayo ng mga panibagong reaction video pag may mga nagaganap o insidenteng nangyayari ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Okay, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. First of all, wala naman tayong babayaran. Dahil again, sila naman yung nagbanggaan. Tama. Diba? Napakalinaw. Hindi nga tayo dumikit sa kanila eh. Ba't tayo magbabayad? Sabi ko nga, bago magalit si Xi Jinping sa atin, dapat pagalitan niya muna yung kapitan ng PLA Navy tsaka ng kapitan ng China Coast Guard. I-training niya muna, no? Pag-training niya ulit, anong klase kayong ginagawa ninyo dyan, di ba? Marunong ba talaga kayo magpatakbo ng barko? Bakit kayo nagsasalpukan? Miscalculation mga tol. Dahil sila naman yung nagbanggaan. It's not our fault. Hindi kasalanan ng barko ng Philippine Coast Guard ang banggaan ng People's Liberation Army Navy Destroyer 164 at Chinese Coast Guard Vessel 3104 noong Lunes. Ito ang iginiit ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Aniya ang China ang nagsagawa ng dangerous maneuver laban sa mas maliit na barko ng PCG. Ito ay matapos sabihin ng isang maritime expert mula sa China sa Global Times, isang pahayagang kontrolada ng Chinese government na nagsagawa umano ng provocative at dangerous approach ang BRP Suluan. Di ba? Ano yun pag-aari ng gobyerno nila yun malamang ganun talaga sasabihin nun. Diba? Tayo daw ang nagsagawa ng dangerous maneuvers. So anong gusto nilang palabasin? Gusto natin banggain yung barko nila at sila ang umiiwas? At dahil sa pag-iwas nila, nagkabanggaan sila? Yun ba yung gusto nilang palabasin? Sinong maniniwala sa kanila? Napakaliit ng barko natin para gustuhin nating banggain sila. Kaya humantong sa banggaan ng kanilang mga barko. Isa umanong organisado at planadong swarm operation ang ginawa ng Pilipinas kaya dapat umanong akuin ng Pilipinas ang danyo sa kanilang mga nasirang barko. Wow, tayo na ngayong hinahabol, tayo pa yung nagplano. Plano nating magpahabol para pagbanggain sila, napakalabo nun. Ayon kay Commodore J. Tariela, hanggang ngayon, hindi inaamin ng China ang nangyaring banggaan. Hindi nila aaminin yun, kahihiyan sa kanila yun Diba? Wala namang inamin niyang mga yan Parte lang din ng video ang kanilang ipinapakita sa publiko. I replaced some of the words that they use. Ang sabi kasi nila, the Philippine Coast Guard did dangerous maneuver while China Coast Guard is doing a law enforcement operation. So I had it changed. The China Coast Guard is actually doing dangerous maneuver against the Philippine Coast Guard, and I also emphasized that they cut some part of the video. They never showed in the video the presence of the PLA Navy warship.
and they also never showed the collision incident that happened. Tama. Alam nyo mga tol, kung kayo lang marunong mag-isip, no? Alam ko naman yung mga nanonood sa atin marunong mag-isip ng tama. Pero baka kasi may mga naliligaw dito mga pro-China na humahanap pa rin ng butas kung paano nila ipagtatanggol yung kanilang bansa. Kahit mga Pilipino yan mga tol, hindi mga taga rito sa Pilipinas yung mga yan. Hindi sila proud na Pilipino sila, mga pro-China yung mga yan eh. Diba? Hinahanapan pa rin nila ng butas para isisi sa Philippine Coast Guard itong pangyayaring to. Tatandaan nyo mga tol, dalawang higanting barko yan humahabol sa isang maliit na barko ng Coast Guard natin. Diba? Walang sino mang matinong kapitan na isasalpok niya yung kanyang maliit na daladalang barko sa dalawang higanting barko. At walang matinong kapitan na papayag na iipitin siya nung dalawang yun. Lahat ng klase ng pag-iwas gagawin niya. Kumbaga para kang nagdadrive ng Picanto. O pasensya na sa mga may Picanto dyan hindi naman sa inaano. Maliit na sasakyan. Tapos dito sa kabila mo isang Raptor. Tapos dito sa kabila mo isang ano ba pwede nating gamiting sasakyan pa? Isang Jeep Wrangler. O yan isang Raptor saka isang ganon. Sasalpukin ka, isa kang Picanto. O ikaw magaling kang mag-drive, racer ka eh. Diba? Yung dalawang driver kamote. O gusto kang ipitin sa gitna, ikaw mabilis kang umiwas. Silang dalawa nagkabanggaan. Tanong, pwede ka ba nilang sisihin? Ikaw kasi nagpapahabol ka eh. Dapat nagpabangga ka na lang sa amin eh. Para hindi sana kami nagkabanggaan, wala bayaran mo kami. Wala, kamote yung mga yun. Ito yung literal na kamote ngayon sa karagatan. Aniya hanggang ngayon walang inilalabas na opisyal na pahayag ang China tungkol sa pangyayari. Well, obviously, they don't want to publicize and tell the world that such collision really happening because they want to save face. They They want to save face. They also don't want to show the world that they are not really capable to claim that they are a naval power right now. Considering that such failure of seamanship skill. Failure of seamanship. Ay, kahiya yun, no? Kakahiya yun. On the part of the Philippine Navy and the Chinese Coast Guard is kind of weird that both of your vessels will collide while chasing a small Coast Guard vessel from the Philippines. They won't admit that because it weakens their position as a superior naval power. Saka nakakatawa yun, no? Kung i-claim nila at isasabihin nila sa buong mundo kasalanan ng Philippine Coast Guard, no? At nagsasagawa ng dangerous maneuver. No? Nakakatawa sila doon, mga tol. Ginagawa nilang tanga yung sarili nila. Ang Department of Foreign Affairs nanindigang walang pananagutan ng Pilipinas sa insidente. Ayon kay Secretary Maria Teresa Lazaro, ito ay isang malungkot na pangyayari. Ngunit hindi ito bunga ng anumang ginawa ng panig ng Pilipinas. Malungkot na pangyayari pero deep inside pumapalakpak no? Malungkot na pangyayari lalo na kung may ng mga nasawi, mga tol, syempre. Malungkot na pangyayari yan. At saka at the same time masaya kasi walang nasaktan sa hanay ng ating mga Coast Guard, di ba? Sa halip ayon sa DFA, ang China ang dapat magbayad ng danyos dahil sa insidente sa Ayungin Shoal noong June 2024 dahil sa mga sinira nilang rigid-hulled inflatable boat. Yan kitang-kita eto. Tingnan nyo Yung mga device, yung mga equipment doon sa ating barko pinagbabasag nila. Yan ba ay aksidente? Hindi, mga tol, sinadya yan. 'Di ba? Sinadya yan, pinagbabasag nila yan. Meron pa isa pang kakuhanan ng camera, sinaksak yung inflatable boat, binutas. Yun ba ay aksidente? Sinadya yun. Bayaran muna nila yung mga yan. At mga kagamitan ng Philippine Navy. Yan At dahil sa sundalong Pilipino na naputulan ng daliri, putulan ng daliri dahil sa kanilang harassment at pambubuli. Kabilang din dito ang agarang pagbabalik sa mga baril, kagamitan at mga personal na gamit ng mga tauhan ng Philippine Navy na tinangay ng mga Chinese. Ngayon, may karapatan silang maningil? Wala. Kakapalan na mukha na lang pag ganun. Sabi ni Professor Renato De Castro, political analyst at international studies professor mula sa De La Salle University, China ang may kasalanan sa sarili nilang banggaan kaya wala tayong obligasyong magbayad sa kanila. Tama. Aniya, ang China lamang ang naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Tama!
China lang ang naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan, no? Napakalaking big word, no? Sarap i-hashtag nun ah. China naniniwala sa kanilang sariling kasinungalingan. Bakit natin babaya? Sila nagbanggaan eh. Tama. Oh, ano sila? Sila nagbanggaan. It's their fault. Wala tayong kasalanan dun. Oh. Kalokohan nila. Naniniwala Tawa rin siya. sila sa sarili lang kasinungalingan eh. Kaya mahirap it's really difficult to deal with them. Yun nga, una, yung Middle Kingdom mentality nila, tapos of course yung ng Communist Party. Ryan Lacanlali. Diba? Napakahusay na sagot, no? China lang ang naniniwala sa kasarili nilang kasinungalingan eh, diba? Kasalanan nila, nagbanggaan sila eh, diba? Mali sila ng calculation nila sa dagat eh. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, bilang mga tunay na Pilipino, para sa mga tunay na Pilipino, ikaw, lahat kayo syempre na mga nanonood at na kinukundi na rin ang ginagawang panghaharas ng China sa ating bansa, no? Mabuhay kayo mga kapatid. Para sa lahat ng mga rapper, alam ko meron pa contest ngayon. Rap contest, no? Doon sa Territorio Rap Challenge, no? Para sa lahat ng rapper. Igawa kayo, mag-compose kayo ng rap patungkol sa West Philippine Sea, no? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.